Pansamantalang sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang pagpataw ng mga multa sa driver's license renewal at traffic apprehension cases sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Audrey, walang ipapataw na multang LTO sa mga magre-renew ng driver's license hanggang November 28, 2025. Tulong ito ng ahensya sa mga motoristang naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan. Alinsunod sa kautusan ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ipinatupad ng LTO ang pansamantalang pag-alis ng mga multa sa driver's license renewal at traffic apprehension cases sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan. Ito ay bilang konsiderasyon sa work suspension sa mga tanggapan ng pamahalaan noong panahon ng pananlasa ng mga bagyo, kung saan hindi agad na iproseso ang mga transaksyon sa LTO. Inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanlao ang mga Regional Director, Assistant Regional Director, Regional Operations Divisions Chief at mga Chief ng District at Extension Offices sa buong bansa na palawigin ang visa ng lahat ng driver's license na na-expire noong October 30, 2025. Kaugnay nito, walang ipapataw na multa o parusang LTO sa mga magre-renew ng lisensya hanggang November 28, 2025 bilang tulong ng ahensya sa mga motoristang naapektuhan ng magkasunod na kalamidad. Nilinaw din ng LTO na ang mga traffic apprehension na nangyari mula October 28 hanggang November 12 ay hindi papatawan ng karaniwang 30-day accessory penalty na ipinapairal kapag hindi agad nabayaran o naayos ang violation sa loob ng 15 araw mula sa pag-issue ng temporary operator's permit. Mananatiling epektibo ang extension na ito hanggang November 28 kaya hinihikayat ng LTO ang mga apektado motorista na samantalahin ang panahong ito para maipagpatuloy ang kanilang mga transaksyon. Tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang pagbibigay ng konsiderasyon sa publiko habang isinasagawa ang mga hakbang para sa pagbangon ng mga reyong lubos na nasalanta ng bagyo. Samantala, inaasang maglalabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng kanilang rekomendasyon sa loob ng linggong ito hinggil sa fair hike petition sa public utility vehicles. Kahapon, sinimulan ang public consultation upang marinig ang panig ng mga operator, driver at pasahero bago naman ilabas ang desisyon. Audrey, sa lagay ng trapiko, maluwag ang magkabilang lane ng EDSA Kamuning, lalo na yung mga papuntang EDSA Cubao at papuntang EDSA Quezon Avenue, lalo na ang mga papasok doon naman sa bahagi ng Elliptical Road. Paalala naman sa ating mga motorista, ngayong Huwebes, bawal po ang mga plakang tatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa aking likuran din, nagpapatuloy naman yung ginagawang rehabilitasyon ng DOTR sa Kamuning Busway. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferrer.